Idinipensa ng mga opisyal ng Social Security System ang naging desisyon ni Pangulong Aquino na i-veto ang SSS Pension Bill na magbibigay ng karagdagang 2,000 piso sa mga retiradong miyembro ng ahensya. Ayon sa nasabing mga opisyal, pinigilan ng naging hakbang ng Pangulo ang maagang pagkalugi ng SSS. May report si Emil Carrion. Higit pa sa mga issue na pumapaimbulog sa Social Security System o SSS, may mas importante pang bagay na dapat siguruhin ito sa pagbasura ni Pangulong Noynoy Aquino III sa panukalang Batas 5842. Ang mas tutok nitong inaasikaso ay ang pagpapanatili ng pondo nito hanggang taong 2042 o 26 na taon mula ngayon. Anumang pagbabago ay magkakaroon ng ibang epekto sa pondo. Ang kagandahan nun ay pinapareho na natin ang SSS dun sa kagaya ng Pag-ibig, GSIS, saka PhilHealth na may sariling powers yung komisyon para mag-decide ng contribution rate, saka iba pang mga indicators. The impact to currently paying members would be, I hope, is increased confidence that the SSS will still be around when they retire, so that they will continue to contribute and support the SSS and recognize that may benefits that they will get benefits. So that's the possible impact to them. At kung ang pamunuan ng SSS ang tatanungin, mas nakikita nila ang pagpapatuloy ng maayos na serbisyo sa mas mahabang panahon. Maraming salamat sa ating mga kasapi, no, mga miyembro natin, lalo na yung nakakaunawa, no, na kung bakit ang pag-veto ng ating Pangulo ay talagang para sa kanilang kapakanan. Alam niyo ho, ang ating pong nais mangyari ay talagang palawigin pa ang buhay. Kung sakali mang matutuloy ang pagbibigay ng 2,000 dagdag na pensyon, ibig sabihin ang 26 na taon na dapat sanang maging kasiguruhan ng pondo ay kailangang ayudahan ng subsidy mula sa gobyerno. Ito ay ang magpapabigat sa kasalukuyang pasanin ng ordinaryong mamamayan. Ayon sa SSS, anuman ang kontrobersiya ay may kahihinat ng mabuti at masasabi ng bawat miyembro na buti na lang may SSS. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carrion.